And ito guys, yung nakikita natin na blessings. Ito guys, talagang aangat no yung inyong pamumuhay. Ano to guys, increase to. Financial increase, financial gains, no? And maaaring umunlad, umasenso yung inyong pamumuhay. And ito nga, no, yung sinasabi nating abundance kanina, na maaari talaga kayong maka-experience ng limpak-limpak na abundance. And sabi ko nga sa inyo guys, hindi na to nakakagulat, lalo na kapag bare months, kasi talagang marami namang pera yung mga tao dahil hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is 4th quarter kapalaran para ngayong October, November, December guys, para sa Pisces and Moon rising sign and Venus. Sa dulo ng video guys, available na yung inyong 2026 Pico card kapalaran. Kung di nyo pa napapanood guys, punta lang kayo sa homepage natin mga kapix. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo. Healer of the Ages. Ibig sabihin nito guys, gumagaling na kayo, nagkakaroon na kayo ng healing mga kapiksi. May mga tumutulong sa inyo para mag-heal kayo, emotional, mental, physical, and even yung spiritual health nyo guys, no? So, pwedeng natutulungan kayo ng mga tao sa paligid nyo, kinakausap kayo, or literal na binibigyan kayo ng tulong mga kapiksi na nakakagaan sa inyong mga dalahin sa buhay. And but again guys, when it comes to health, no, palagi ko kayong sinasabihan na wag i-take for granted, magpa-check up, kumonsulta sa mga manggagamot para makita yung mga sakit nyo mga kapiksi. Okay? And mabigyan kayo ng karampatang lunas. Alright. So, yung next message sa inyo. Ito naman guys, maaaring nagkakaroon kayo ng problema sa inyong relationship, romantic relationship in particular. And normal naman yan guys na wala namang relasyon na hindi nag-aaway. So, isettle nyo lang, maayos din yan, pag-usapan nyo. Pwede kayo guys makinig ng mga relationship subliminals natin, pampabate, pampamahal, kung ano-ano pa, para magkaayos kayo ng person nyo mga kapiksi. Alright? And another message, Pisces. Wow, abundance. Yay! So, i-mind nyo na agad to mga kapiksi. Ito ay pagpapala, kasaganaan, biyaya mga kapiksi. So, maluwag ang pasok ng blessing. Syempre guys, kapag bare months, no, talagang blessings madami. Kasi may mga bonus yung mga trabahador, di ba? And kung kayo naman ay negosyante, syempre, pag maraming pera yung mga consumers, maraming chance na bumenta, no? Yung mga paninda nyo guys, okay? So, i-mind nyo na yan guys sa comment section. Itong abundance, itong healing mga kapiksi, pagpapala, kasaganaan. Comment down if naka-resonate kayo. So, hanapin natin yung energy ng Pisces guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-apply ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex device breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. So, Pisces guys, kaya 100% ng Queen of Cups sa mga naghahanap pala ng mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet. At yung Aventurine guys, at naman yung citrine, mga recommended ko. Check nyo na lang yung link sa description box guys. So, 3 beses tayo maglalatag ng spread guys. Isa for October, isa for November, isa for December. Pero, anytime guys, sa loob ng third quarter, pwede nyo itong ma-experience mga kapixie. Ito guys, unahin na natin yung sa relationship, no? Kasi nakikita natin na sabi ko nga sa inyo, for some of you, maaari kayo nagkakaroon ng issues sa relationship. And itong issues na to guys, maaring may kinalaman ito sa third party issues mga kapixie. So, pag sinabing third party guys, pwedeng third party na mga kabit or mistress. Pwede rin na ano to guys, mga barkada. Especially kung yung person mo parang hindi ka pina-prioritize or hindi ka pina-priority, mas priority pa niya yung ibang tao like yung friends niya, family niya, ganyan. Pero ikaw parang hindi ka masyadong pina-priority or parang nararamdaman mo na hindi ka pina-priority ng person mo and doon nanggagaling yung iyong mga emotional pain. Kumbaga, in a relationship ka nga, dapat masaya ka pero feeling mo mag-isa ka lang sa relasyon. In short, parang medyo may pagka-unrequited love. Ibig sabihin, parang hindi sinusuklian ng person mo yung pinapakita mo sa kanyang pagmamahal mga kapixie. Pero parang stuck naman kayo dun sa sitwasyon kasi yung iba kahit na gusto nyong humiwalay dun sa person, parang hindi nyo rin magawa. Siguro kasi mahal nyo yung person mga kapixie. So, tiis-tiis lang guys. And you have to make it clear dun sa person mga kapixie. Kailangan sabihin nyo sa kanya na yung mga ina-expect mo, yung mga demands mo, and tanong mo rin sa kanya yung mga expect niya, yung mga demands niya. Kailangan mag-usap kayo and mag-meet kayo halfway para maging okay yung inyong relationship mga kapixie. Alright? Okay. And sa positive side naman, ito guys yung sinasabi nating healing, saktong-sakto magkatapat. So, yung iba sa inyo guys talagang nag-heal, nagiging ma-okay talaga yung inyong kalusugan, mga kapixie, or kung meron man kayo mga pinagdadaanan guys, nagiging ma-okay yung inyong mga sitwasyon. Okay? So, focus on yourself guys. Focus on healing. Huwag nyo masyadong abusuhin yung inyong kalusugan at yung inyong mga pangangatawan mga kapixie. And ito guys yung nakikita natin na blessings. Ito guys talagang aangat no yung inyong pamumuhay. Ano to guys, increase to, financial increase, financial gains no, and maaaring umunlad, umasenso yung inyong pamumuhay. And ito nga no, yung sinasabi nating abundance kanina, na maaari talaga kayong maka-experience ng limpak-limpak na abundance. And sabi ko nga sa inyo guys, hindi na to nakakagulat lalo na kapag bare months kasi talagang marami naman pera yung mga tao dahil sa mga bonus nila. So, imayin-mayin nyo na tong mga abundance na to, itong financial gains, itong pag-unlad, pag-asenso, no, mga limpak-limpak na salapi. Yan, ako, imayin-mayin nyo na yan guys sa comment section mga kapixie. So, what else? Tingnan pa natin mga kapixie. So, dito, nakikita natin na tatag muna natin guys para makita natin yung buong story. So, ito guys, nakikita natin na maaaring may mga bagong offer, mga bagong kontrata no, na dumating sa inyo guys, lalo na kayong mga nag-a-apply ng trabaho or meron kayong mga nilalakad na papel, mga dokumento, kung ano man yung nilalakad, yung mga negotiation guys, no, maaari siyang matuloy mga kapixie. Mayroon dito presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with
other earth signs, mga kapiksi. Ito guys, nakikita natin na malalampasan nyo yung mga burden nyo, no? Parang unti-unti kayong makakawala dun sa pagka-trap nyo, sa mga obligasyon nyo, sa mga burdens nyo, mga kapiksi. Ibig sabihin, unti-unting gagaan yung mga dalahin nyo sa buhay, yung mga obligasyon nyo, mga responsibilities nyo, parang may makakatulong kayo, mga kapiksi. And dahil dyan, mas magiging mabilis yung progress nyo sa buhay guys, no? Sabi ko nga, let's say for example, kunwari breadwinner ka, kunwari dati mag-isa ka lang nagtatrabaho, ngayon may katuwang ka na, parang ganyan. So o kaya pwedeng dati may pinag-aaral ka, tapos ngayon nakagraduate na yung pinag-aaral mo, so gagaan na yung expense, yung responsibilities mo. So ganon, nag-gets nyo ba? But yeah, mababawasan yung bigat ng dalahin nyo guys, and unti-unti kayong maka-recover, at saka unti-unting bibilis guys yung pag-andar ng inyong kabuhayan. Okay? So ito guys, i-mind nyo na yan, mga recovery, progress, success, no? Success kasi yan guys. Tsaka itong mga negotiation, mga kapiksi, yung mga no contracts na yan, mind nyo na sa comment section guys. So what else? Tingnan pa natin. Mga tulong galing kay universe, mga kapiksi, dahil sa mga good karma nyo rin, lalo na sa pera guys. So maaring matamasa nyo yung mga ano na yan, biyaya. Yung actually ito mga biyaya na to guys, dahil yan sa good karma nyo rin, no? Kaya talagang nagtatamasa kayo ng mga limpak-limpak. And hindi talaga kayo pinapabayaan ni universe, mga kapiksi, kasi parang very welcome si universe na mag-introduce pa ng panibagong opportunity sa'yo, no? Para lalo ka pang umasenso at sumagana. Ito guys, nararamdaman ko dito na parang nagkakaroon kayo ng frustration, pansarili, no? Kasi tumutulong kayo pero parang hindi na-appreciate yung tinutulungan nyo, especially sa family guys. Baka nagkakaroon kayo ng issues, no? Or pwede rin sa person, sa specific person, sa love, na parang tinutulungan nyo sila pero hindi nila na-appreciate yung mga tulong na binibigay nyo. So, or yung ginagawa nyo, mga sakripisyo nyo sa kanila, kaya parang sumasama yung loob niya sa kanila, mga kapiksi. So, ganun talaga guys, no? Hindi naman natin mapipilit sila, pero ang importante is ginawa nyo yung magagawa nyo, and si universe naman guys yung magbabalik ng good karma sa inyo, mga kapiksi. Alright? And there may be a no addition to the family guys, no? So pwedeng bagong anak, bagong baby. It's either magkaanak ka, magkaanak yung anak mo, yeah, so but definitely, or mag-asawa, ibig sabihin, let's say for example yung asawa mo ay yung anak mo magpakasal, so magkaroon ka ng manugang, so addition to the family, not necessarily baby guys, pero dagdag sa pamilya. Okay? Alright. So, comment down below guys, no? I-mind nyo na lahat ng magaganda, lalo na yung mga blessings guys, yung mga siksik liglig at umaapaw na pera. Pera, kwarta, kashing-kashing, ano pa, lahat na mga kapiksi. I-mind nyo na yan sa comment section. So, buno tayo ng isa pang additional na mensahe para sa inyo, Pisces. If your mindset is fixed, try to free yourself from that. Rise above it. Don't place limitations on what you think you can achieve. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na yung limitation sa atin nang gagaling. When in fact, resources from the universe are limitless, no? Ibig sabihin, walang limit yung pwede nating ma-experience sa buhay natin. Kasi lahat ng resources available sa lahat sa atin, pantay-pantay. Depende na lang kung paano mo ina-achieve yung mga resources na yun sa pamamagitan ng aiming high, no? Naalala ko na naman yung kanta ng SB19, shooting for the stars, aiming high, yay, yay.
So, yung mga 18 dyan, hello sa inyo. But anyway, guys, don't limit yourself. You can be, do, and have anything that you want in your physical reality. Don't stand in your own way. No, wag mong limitahan yung sarili mo. Ikaw lang yung nagbibigay ng kahirapan sa buhay mo. Allow yourself to flourish in all ways. Welcome abundance. Ayan, ako, saktong-sakto talaga. Mga kapiksi, sa'yo talaga to. Nanginginig-nginig pa. Okay? I-welcome mo itong abundance na to in all forms into your life. Yung abundance, guys, hindi lang yan pera-pera, no? We can receive abundance in all forms sa buhay natin. Pwedeng mga blessings, pwedeng mga tulong, 'di ba? Mga kung ano-anong biyaya, lahat mga kapiksi. So, i-welcome natin yung abundance sa buhay natin. Alright? Okay. So, comment down below, Pisces, if feeling nyo nakaresonate kayo. And lahat ng magaganda, i-mind nyo na sa comment section. And ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.